So na kaagad. Magandang umaga po kay Energy Secretary Sharon Garin. Secretary, mayong aga. Good morning. Musta naman? Nakapagpahinga na po ba kayo? Hindi, ginising niya ako. Alam ko naman na masipag ka. Ha? At saka Department of Energy, dapat hindi nawawala ng energy. Ang Department of Energy. Sana nga. Good morning, Alvin. Good morning, ma'am. Ma'am, kumusta naman po ang report po sa inyo? Hindi pala pare-pareho po ang dagdag presyo, no po? Batay sa presko natin kahapon. Opo, kasi iba, dahil ibig sabihin kasi ng deregulated, parang free for all yan eh. Parang walang rules as to ano yung presyo. So iba-iba sila. Nagko-compete sila niyan. So kada stasyon o kada brand, no, may sariling pricing. Opo. Nagamit ko po kahapon yung interview natin na ang sabi mo ay wala pang krisis. Di ba yung sinagot nyo po sa akin? Ako nagtanong nun eh. Sabi ninyo, hindi wala pang krisis. Aba, ang dami po sumili. Ano walang krisis? Halos 50 pesos nang itinaas ng diesel, wala pa rin krisis. O, anong sagot po ninyo, Sec? Walang krisis sa supply, sa ibang bagay. Ang presyo po talaga, kasi hindi talaga makokontrol ng DOE dahil or kahit ng oil companies, no, it's just international market, ano. So kasi pag crisis, ang iniisip ko baka mawalan tayo ng supply, pero hindi pa naman. Opo. So wala pa rin po naman tayo ma'am, na problema sa supply, no po. Hindi pa po nakababahala ang sitwasyon kasi ako pag tinanong mo, nababahala ako for May eh. Kaya lang, siyempre hindi ko naman nakikita lahat eh. Ang nakakakita niyan yung gobyerno ng overall situation. Hindi naman po worrisome yung supply natin sa Mayo. Kasi Alvin, yung kung normal lang to, pag walang gera, di ba 15 days ang requirement legally by regulation. So 15 days yan kasi yun yung usual na time para dumating yung barko. So sa ngayon, more than the required amount actually tayo. So totoo naman na merong mga parang worst case scenario, no, na iniisip natin. So kaya mabuti lang at may more than 30 days tayo, no. Hanggang April may time tayo to ensure na meron talagang darating na supply. So we're working hard on that actually. Yun yung tinatrabaho ng marami kong mga kasama dyan sa DOE. Opo, may magbibenta pa po ba sa atin as we speak today? Meron naman pong bansa na willing pa rin na magbenta ng petrolyo sa atin kasi marami po ayaw na rin nila kasi siyempre titipirin din nila for their own use. Pero marami ding nag-export pa naman eh. Yung halimbawa, US, Russia, Canada, marami namang ibang bansa na meron. Mas malayo lang nga sila. Tapos dito sa usual natin ng mga binibilhan, meron pa naman. Kasi kahapon, di ba, ilang araw na kaming naghahanap yung PNOC din, tsaka yung mga oil companies natin. Meron namang nag-o-offer pa. Mas mahal na nga siya. Oo, you have to bite the bullet kung kailangan natin ng supply. Opo. Ganun talaga, di ho ba? Opo. Yun naman ang instructions ng presidente. Kahit, di ba, ang first priority is meron tayo. So, ngayon nga pumasok yung PNOC. Kung gobyerno, at least kung gobyerno is willing to take more risk, no, just to make sure na meron tayong supply. Kasi yung ating mga oil companies, medyo nervous din. Baka akyat, baba, baka bumili sila sobrang taas, no? So hindi sila sigurado kung ano yung trend ng market. Pero ang gobyerno, dahil responsibility po ng DOE na siguraduhin po na may supply tayo. So yan, kahit mahal yan, basta meron tayong supply. Opo. So far po, yung Russia po ba pumayag na? No, nagulat din ako kahapon na pati Russia pala makikipag-deal tayo. May mga nililigawan tayong bansa kagaya ng Russia at China na magbenta po sa atin. Anong development doon, Secretary? Wala pa namang nire-report sa akin yung mga oil companies. Ang PNOC naghihintay pa ng response. Pero alam ko may mga iba ring bali-balita na may mga kinakausap na rin yung mga oil companies natin. So, parang ang maganda sana niyan
balita ko mas mura siya. Pero di ko lang alam kung gaano katagal yung delivery kasi medyo malayo, Alvin. So, pero ang progress nun, at least, na-confirm na ng DFA, for example, na pwede na rin may window tayo to bumili dyan sa Russia. Hanggang April lang yata yun eh. Sec, padadaning ko lang, may flash report po tayo, kaugnay sa pasahe. Babalikan kita, saglit lang ha. DZMM Radyo Patrol Flash Report. Inantabayan na natin, may flash report mula kay Gabriel Gonzalez. Gab! Yes, Alvin, inanunsyo na ni Transportation Secretary Giovanni Lopez ang provisional increase sa pamasahe sa mga jeep. Para sa mga tradisyonal na jeep, magiging 14 na ang base fare para sa unang 4 kilometro mula sa dating 13 pesos. At ito anya ay magiging permanente na. Para naman sa modern jeepney, magiging 17 na ang pamasahe para sa unang 4 na kilometro mula sa dating 15 pesos. Abangan ang iba pang mga detalye ng balitang ito sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Gabriel Gonzalez, DZMM. So parang Gab, sinasabi mo, piso lang yung dagdag. Wala na sa kada Yes. yung mga kilometrahe, yung susunod na mga kilometers, wala nang dagdag. Yun lang, piso lang. Actually, Alvin, yan yung isa sa mga lilinawin pa sana natin kay Transportation Secretary Giovanni Lopez. Pero siya ay nagmamadali na dahil pupunta rin siya dun sa payout sa Maynila Alvin. Abangan natin yung iba pang mga detalye ng balitang yan, Alvin. So sa modern jeep, piso rin. 2 piso, Dalawang Alvin. piso. Magiging 17 pesos na siya for the first 4 kilometers mula sa dating 15 pesos. Yung traditional jeep, piso lang. Yes, Alvin. 14 From- pesos na siya Oo. mula sa dating 13. Okay, maraming salamat Gabriel Gonzalez. DZMM Radyo Patrol Flash Report. Balikan natin si Energy Secretary Sharon Garin. Sec, nakita mo, yan na yung offshoot ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ano po? Opo. Oh. Parang kasi, Domino. kawawa rin yung driver. Good news sa driver, pero sa mga masahe, medyo bad news din. Pero kailangan i-adjust, Alvin. Otherwise, wala na magdadrive. Kasi Yeah, tubig na. actually, kulang pa nga yun kasi pag sinuma nyo po ang dagdag presyo sa diesel, may git 40 pesos sa loob lang ng 2 linggo, Secretary. Oo, mga almost, tsaka hindi pa tayo nagtatapos, Alvin. Hindi pa. natin alam anong susunod, So talagang ay, mahirap nga na sitwasyon, pero wala tayong choice right now kasi otherwise, pero ang maganda niyan, alam na natin yung presyo, kailangan siguro adjust natin yung lifestyle natin, no? Ayan. Pupunta po ako doon kasi pag pinasummarize mo yung buod ng presscon kahapon, ang panawagan po ng DOE ay tumulong tayo. Tayong lahat, may stake po rito. Tayong lahat ay kailangan magtipid. Ano po, may role tayong lahat, Secretary. Oo, lahat po. Kasi, alam mo, meron tayo, kampante naman kami sa supply natin. Pero para sigurado tayo din, at total, mahal na talaga. Kung meron tayo supply ng 1 buwan o 2 buwan, pwede natin yung ma-extend kung matipid lang tayo. Pag nag-hoarding ng mga iba at marami, hindi namin ma-predict na. Kailangan, hindi na namin alam kung ilan ng araw na siya ang supply natin. Pero kung matipid tayo, pwede nating doblein. Kung 30 days yan, magiging 60 days kung matipid tayong lahat. So, tulong-tulong lang. Kasi sa akin lang kasi naman, Alvin, di natin alam kung anong mangyayari. Di natin alam kung tatagal tong gera na to o tataas pa. Pero I think advantageous talaga in all ways kung lahat-lahat po matipid po sa fuel natin. Opo, marami naman pong nagkikriticize na wala ba tayong pwedeng gawin kung hindi magtipid lang? Wala bang pwedeng tanggalin ang gobyerno dyan? Kakoy, meron namang tatanggalin, kailang hindi ura-urada Yung sa excise malamang, baka sa Mayo pa natin maramdaman yung bawas na yun, Secretary, ano? Opo, kasi may proseso yan di ba? Hindi naman dahil sa batas,
automatic siya. Kasi ano lang yan giving the authority, may proseso sa to the President upon recommendation of the DPCC. So marami pa siyang process. Tsaka ang impact nun is, di ba, excise tax siya. Ano yung sabihin ng excise tax? Pag nag-import ka ng isang bagay, may excise tax ka. So, papasok tayo yun sa mga i-import. Di ba, Alvin? Hindi ba pwede pati yung... Pumasok na yung iba no? Opo. Hindi ba pwedeng tanggalin pati yung value-added tax para nang sa ganun, ura-ura, ayan yung VAT, di ba? Ang presyo sa gasolinahan, nandun yung VAT, hindi ho ba? Hindi ba uubra na ang VAT na lang mismong tanggalin, yung 12% pansamantala, Secretary? Hindi po pwede na gawin lang ng Presidente yun or ng Department of Finance or BIR kasi nasa batas Alvin, kahit anong, usually naman kung papalitan mo yung taxes, kailangan legislation din. Hindi pwede na order lang ng Presidente or ng DOF. So, walang changes kasi sa batas Hindi dun sa emergency powers po, Sec? Hindi, wala dun. Ang emergency powers is specific sa excise tax. Ganun. Hindi pala sinali yung... Akala ko sinali din yung value-added tax, Sec. Hindi po, pinag-uusapan lang dati, no? Pero ang diyan lang sa emergency powers ng Presidente is to reduce the excise tax. Okay. So ganun lang pala yun, ano. Okay, finally, Secretary, ihanda na po ba natin yung tayong mga motorista, tayong mga consumer na aabot tayo sa pagrarasyon kapag patuloy na lumala ang sitwasyon, talagang pwedeng mauwi ito sa hindi na tayo pwede kung magkano yung gusto nating bilhin, kung hindi iaalat na natin, irarasyon natin para mapagkasya at mapahaba ang existing supply. Yung gas yung fuel po, yung diesel at saka gasolina at kerosene. Hindi naman yata. Hindi pa, that is a situation that I don't think it will happen habang sa ngayon, how things are. Kasi like kahapon, may mga natatanggap na tayong offer para sa fuel na bibenta, may mga suppliers na tayong nahahanap at sufficient pa naman yung ating supply ngayon sa bansa hanggang next month. So kung may ang offers darating pa naman, so hindi naman yata kailangan no? Hindi na wala namang rasyon na tulad nung hindi pa yata ako napapanganak ng mga dati, no? Oo. So, matagal na yan. Naranasan natin yun, Sec. Kasi para lang matipid at ma-extend yung supply. So kahit kamo sa worst case scenario, projection ng DOE, hindi kasali yung pagrarasyon. Hindi tayo aabot doon. Hindi po. Actually, pinag-usapan namin kahapon with the Executive Secretary Recto, parang wala pa naman yan sa mga na-envision namin based on the situation today. Parang hindi naman. Basta wala lang hoarding, magtipid lang tayo. Maayos lang yung tayo we just need to prepare, tama ka naman, may worst case pero ang preparation natin, kailangan lang walang hoarding, ang matipid lang tayo. Wala kaming na-envision na rationing. Po, handa lang yung packet, yung pitaka. Yun talaga yung masakit hindi problema sa supply. Meron namang binibenta pero ang mahal lang talaga. So, it's time to pag-isipan natin ang ginagastos natin kasi sobrang mahal yung gasolina. So, baka naman pwede isang kotse lang gamitin imbes na lahat kayo na member ng pamilya may sariling kotse or magtipid po talaga sa gaste. Okay. Thank you, Sec. Maraming salamat po. Mabuhay ang Department of Energy. Abuhay ka. Thank you. CNRG, good morning. CNRG Secretary Sharon Green. Ay, ang kasama ko po ay talagang 5 yung